Mula sa ating anunsyo kanina sa Singles Camp 2025, yung sinitas na talata sa atin ay mula sa Unang Korinto, Kabanata 8, Talata 1. Para sa pangangaral ng salita ng Diyos, sentro sa taon ng simbahang Katoliko yung kanilang pagdiriwang sa Semana Santa, kaya ngayong araw ay nagsasagawa sila ng kanilang mga relihiyosong tradisyon para sa paniniwala nila sa muling pagkabuhay ni Jesus. May nakita akong mga tao, tutulak ng rebulto habang ako'y papunta sa biyahe ko dito sa ating iglesia. Yan yung ginagawa ng simbahang Katoliko ngayong araw, at gayon din yung relihiyon na nabanggit ay kilala sa kanilang paniniwala para sa ministeryo ng mga pari. Pinaniniwalaan ng simbahang Katoliko na yung mga pari ang tanging may katungkulan para sa sakramento ng kanilang iglesia. Kasama sa sakramentong kanilang pinaniniwalaan ay ang kasal. Kaya diyan makikita natin yung kanilang mga unbiblical na paniniwala tungkol sa sakramento ng iglesia na dalawa lamang sa bagong tipan, at iyan ay ang bautismo at ang pagdiriwang ng banal na hapunan. Mula dito sa kanilang paniniwala patungkol sa mga paring Katoliko, itinuturo ng simbahang Katoliko na ang mga pari nila yung tagapamagitan ni Jesus at ng mga Kristiyano. Mayroong ganyang mapanganib na pagtuturo ang simbahang Katoliko sa ministeryo ng kanilang mga pari. Kaya sa sanlibutan na bumagsak sa kasalanan, hindi lamang tayo dapat mag-ingat sa mga taong tumatanggi sa katotohanan ng salita ng Diyos. Dapat din po tayong mag-ingat sa mga maling relihiyosong paniniwala katulad ng aking nabanggit, sapagkat dito ko ilalarawan yung pagkakamali ng mga Kristiyanong Hudyo dito sa aklat ng Hebreo, sapagkat meron silang maling relihiyosong paniniwala. Inaakala nila na yung mga pari ng relihiyon ng Judaismo ay maaaring maging alternatibo ng Panginoong Hesukristo. Kaya't sa maraming serye ng argumento, kailangang ituro ng manunulat ng nasabing aklat ang tungkol sa pagiging dakilang pinakapunong pari ng Panginoong Hesus, at kasama dito yung talata na ating mapapakinggan sa pangaral ng salita ng Diyos na kukunin natin sa Hebreo, Kabanata 5, talata 1 hanggang talata 10. At muli kong babasahin yung ating talata for our morning preaching dahil sa salin ng aking Biblia, na alam kong mas malapit sa salin ng marami sa atin. Muli, Hebreo, Kabanata 5, talata 1 hanggang talata 10. Bawat pinakapunong pari na pinili mula sa mga tao ay pinangasiwa sa mga bagay na may kaugnayan sa Diyos para sa kanilang kapakanan, upang siya'y makapaghandog ng mga kaloob at ng mga alay para sa mga kasalanan. Siya ay marunong makitungo na may kaamuan sa mga mangmang at naliligaw, yamang siya man ay napapaligiran ng kahinaan. Dahil dito, kailangan siya'y maghandog para sa kanyang sariling mga kasalanan at gayon din para sa taong bayan. At sino man ay hindi kumukuha ng karangalang ito para sa kanyang sarili, kundi siya ay tinawag ng Diyos, na gaya ni Aaron. Maging si Kristo man ay hindi lumulahati sa kanyang sarili upang maging pinakapunong pari, kundi itinalaga ng nagsabi sa kanya, "Ikaw ay aking anak, ako ngayon ay naging ama mo." Gaya rin naman ang sinasabi niya sa ibang dako, "Ikaw ay pari magpakailanman, ayon sa pagkapari ni Melkisedek." Sa mga araw ng kanyang buhay dito sa mundo, si Jesus ay naghandog ng mga panalangin at mga pakiusap na may malakas na pagtangis at pagluha sa may kapangyarihang magligtas sa kanya mula sa kamatayan. At siya'y pinakinggan dahil sa kanyang magalang na pagpapasakop. Bagamat siya'y isang anak, siya'y natuto ng pagsunod sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis. At nang maging sakdal, siya ang naging pinagmulan ng walang hanggang kaligtasan
ng lahat ng mga sumusunod sa Kanya. Yamang itinalaga ng Diyos bilang pinakapunong pari ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Minsan pa purihin ng Panginoon sa pagkabasa ng Kanyang banal na salita. Yung ating talata ay nasa argumento ng manunulat patungkol sa kwalifikasyon ng Panginoong Hesukristo sa pagiging dakilang punong pari. Yan yung nilalamang pagtuturo ng ating talata. Kaya mula dito, mahalaga po nating balikan yung ginawang pagtuturo ng manunulat tungkol sa kahigitan ng Panginoong Hesus mula sa mga anghel. Dahil ang Panginoong Hesus ay nagkatawang tao, dumanas ng kahinaan, subalit walang kasalanan. Sapagkat ang pagtuturong iyon ng manunulat ay binigyan ng konklusyon sa chapter 2 verse 17 upang siya'y maging isang maawain at matapat na pinakapunong pari. At gagamitin ng manunulat yung dalawang katangiang iyan upang ipaliwanag yung pagiging dakilang punong pari ng Panginoong Hesus. Siya ay dakilang pinakapunong pari sapagkat siya ay matapat. At inihambing iyan ng manunulat sa katapatan ni Moises. Yan ay isa sa ating pinag-aralan. Mula sa pagtuturo ng katapatan ni Jesus bilang pinakapunong pari, ayon sa writer ng Hebrews, dapat maging matapat yung mga Kristiyano. Iyan yung dapat aplikasyon sa ating buhay. Yung katapatan ay hindi lamang sa magitan ng ating mga labi, mga sinasabi natin tungkol sa pananampalataya, hindi gayon ang katapatan. Ang katapatan ay nabibigyan ng aplikasyon na sa kabila ng pagsubok, dapat sumusunod tayo sa Diyos. At ginagawa natin iyan dahil meron tayong pinakapunong pari na matapat. Subalit hindi lamang yun yung tinalakay ng ating manunulat, binigyan din niya ng pagtatalakay yung pagiging maawain na pinakapunong pari ng Panginoong Hesukristo. Yan yung matatagpuan natin sa chapter 4, verse 14 up to verse 16. At ang aplikasyon naman nito sa ating buhay pananampalataya ay dahil mayroong maawain na pinakapunong pari ang mga tao ng Diyos, dapat maging matatag tayo sa pananampalataya. Dapat patuloy tayong lumapit sa Diyos sa mga pangangailangan natin sa pananampalataya dahil meron tayong mahabagin na pinakapunong pari. Pero ipinagpatuloy ng manunulat yung pagtalakay sa dalawang katangiang ito upang hindi lamang natin makita yung pagiging higit na pinakapunong pari ng Panginoong Hesus, kundi upang maunawaan natin ito'y kanyang mga kwalifikasyon sa gayong gawain. Naging dakilang pinakapunong pari ang Panginoong Hesukristo dahil katangian ni Jesus mismo ang katapatan. Katangian niya yung pagiging mahabagin. At para sa manunulat ng ating aklat, mahalagang matutunan ito para maging matibay talaga tayo sa paniniwala at mabigyan natin ng aplikasyon sa ating mga buhay na meron tayong matapat, meron tayong maawain, na pinakapunong pari sa presensya ng Diyos na banal. Kaya tinalakay ng manunulat muna yung kwalifikasyon na ito ng Panginoong Hesukristo bago niya talakayin mismo yung posisyon ng pagiging pinakapunong pari ni Jesus sa mga darating na talata. Kaya mula sa talatang ating tinitingnan sa pangangaral, para maunawaan ninyo ito, gusto kong matutunan ninyo ang mensahe. Ang mga katangian ng awa at katapatan ni Jesus ay nagpapatunay sa kanyang lubos na kahigitan sa mga pinakapunong pari sa lumang tipan. Yan yung dapat mong matandaan, maunawaan, para matutunan mo yung ating talata. Hindi lamang ginamit ng manunulat ang mga katangian ng awa at katapatan para ilarawan yung pagiging dakilang pinakapunong pari ni Jesus sa mga nakaraan nating tinalakay, kundi sa pamamagitan ng ating talata. Ginamit ito ng manunulat para ilarawan mismo si Jesus.
At yan yung naging dahilan kung kaya siya lamang yung karapat-dapat sa posisyon ng pagiging dakilang pinakapunong pari. Sapagkat kung babalikan natin yung lumang tipan, may mga kwalifikasyon sa lumang tipan para sa ministeryo ng kanilang mga punong pari. Kaya binalikan ng manunulat si Aaron at yung kanyang salinlahi. Nagbalik tanaw siya sa ministeryo sa lumang tipan patungkol sa pinakapunong pari. Sapagkat mula pa lamang doon, may kwalifikasyon ng ganitong ministeryo. Ito'y upang ipakita sa atin ng manunulat, may kwalifikasyon si Jesus. Kaya siya yung karapat-dapat sa posisyon ng pagiging dakilang pinakapunong pari ng mga anak ng Diyos. Higit siya kay Aaron at kanyang salinlahi at si Jesus ang tinuturo ng kanilang ministeryo sa lumang tipan. Kaya't nagbalik tanaw siya kay Aaron at sa kanyang salinlahi at mula sa ating talata, ibabalik na ng manunulat yung orihinal na pagkakaayos ng mga katangiang maawain at matapat na orihinal niyang binanggit sa Kabanata 2, talata 17. Kaya sa umagang ito, alamin natin ang mga katangian ni Jesus na nagresulta sa kanyang pagiging dakilang pinakapunong pari na higit sa ministeryo ni Aaron at ng kanyang salinlahi sa lumang tipan. Una, tingnan natin yung higit na kaawaan ni Jesus. Yan yung katangian na dapat nating maunawaan sa talata na taglay ni Jesus. Higit na kaawaan ni Jesus. Dahil dito, ikinumpara ng manunulat yung pinapakita niyang katangian ng awa na taglay ng mga punong pari sa lumang tipan. Sila ay may simpatya sa bayan ng Diyos. At kinukumpara ng manunulat, higit ang simpatya ni Jesus. Pansinin natin yung talata 1, sapagkat binigyan ng buod yung ministeryo ng pinakapunong pari sa dalawang aspeto. Ang una, kwalifikasyon. Dapat siyang pinili sa mga tao at naglilingkod siya para sa mga tao sa kanilang kapakanan. At gayon din, meron diyan tungkulin. Siya'y tagapangasiwa ng Diyos, naghahandog ng kaloob at alay sa mga kasalanan. At pinakita sa atin yung verses 2 up to verse 3, sapagkat matatagpuan natin dyan yung pagiging maawain ng mga punong pari sa lumang tipan na ang dahilan ay dahil sa kanilang mga kahinaan at kanilang kasalanan. Yun yung dahilan ng kanilang pagiging maawain. Mababasa natin, marunong makitungo ng kaamuan, napapaligiran ng kahinaan, naghahandog para sa sarili niyang kasalanan. Binanggit niya ng manunulat dahil ipinapakilala niya higit ang awa ni Jesus. Dahil bagamat dumanas siya ng pagdurusa, hiwalay siya sa kasalanan ng mga pinakapunong pari sa lumang tipan. Ang naaawa sa atin ay pinakapunong pari na perpekto, dalisay sa kabanalan, kaya higit yung kanyang kaawaan. Karapat dapat si Jesus sa pagiging dakilang pinakapunong pari na maawain dahil may higit siyang awa mula sa kanyang mga naranasan na pagdurusa. Iyan ang ating pinakapunong pari na si Jesucristo. Mula pa lamang sa lumang tipan, dapat may simpatya yung mga punong pari sa bayan ng Diyos. Kasi sila yung namamagitan sa kanila, sa presensya ng Diyos. Sila yung namamagitan sa bayan ng Diyos para maghandog ng kanilang kasalanan. Ang pangangailangan sa pagkakaroon ng simpatya, taglay din ni Jesus. Dahil siya ay tunay na naging tao, humarap sa mga tukso at pagdurusa
para maging pinakadakilang punong pari. Ngunit yung simpatya ni Jesus, dapat talagang maunawaan na hindi tulad sa mga punong pari sa lumang tipan. Kasi yung simpatya ni Jesus, lubos na dalisay, lubos na higit kumpara sa kanila. Sapagkat yung awa na tinataglay ng mga punong pari sa lumang tipan ay merong elemento ng pagpipigil sa kanilang sarili dahil may bahid sila ng kasalanan. Para maawa sila sa mga tao, tinitiis nila yung puot nila sa mga tao dahil sa kanilang kasalanan. Para exercise yung kaawaan nila sa mga tao, tinitiis nila yung pagkasuklam sa kasalanan ng mga tao. At isa sa mga halimbawa niyan sa lumang tipan ay yung katotohanan na yung pinakapunong pari in the Old Testament, bago siya maghandog sa kasalanan ng bayan, naghahandog muna siya para sa sarili niyang kasalanan. Kaya may bahid ng kasalanan yung pagiging maawain niya. Ngunit si Jesus ay hindi napipilitan sa kanyang awa sa mga anak ng Diyos, sa ating mga kahinaang tinataglay, sa ating mga kasalanan na tinataglay, sapagkat tunay na dalisay ang kanyang awa para sa atin. Awa na walang bahid ng anumang kasalanan. Sa mga serbisyo na ating kailangan sa kalusugan tulad ng dentista, tulad ng mga doktor, mas mainam na pumunta tayo sa mga espesyalista na kung saan may tunay ding pagmamalasakit sa kanilang pasyente. Ito ay dahil yung serbisyo na gagawin nila para sa ating kalusugan ay talagang magkakaroon ng refleksyon yung kanilang pagmamalasakit. Ibibigay nila yung tunay na lunas na kung saan pinakamaiibsan yung ating sakit. Pinakamaiibsan yung ating kahirapan dahil meron silang malasakit sa kanilang pasyente. Kung may kahalagahan yung pagmamalasakit para sa serbisyo na pangkalusugan, ang ating pinakapunong pari ay may tunay na pagmamalasakit anuman yung ating kalagayan. Pagmamalasakit sa atin sa gitna ng ating mga kahinaan, pagmamalasakit sa atin maging sa ating mga kasalanan. Kaya maging matatag tayo sa katiyakan ng awa ni Jesus para sa ating mga limitasyon at natitirang mga kasalanan. Ito yung hindi mo dapat pagdudahan. Meron ba sa inyo nagdududa na may simpatya sa inyo si Jesus sa inyong kahinaan? May simpatya sa inyo si Jesus bilang kanyang mga tinubos sa kabila ng pagbagsak natin sa kasalanan? Dapat maging matatag tayo sa katotohanan na tiyak yung awa niya sa atin. Nagmamalasakit siya sa atin at meron siyang simpatya. Sapagkat sa buhay Kristiyano, haharap talaga tayo sa ating mga kahinaan. Sa buhay Kristiyano, babagsak talaga tayo sa kasalanan. Sa kabila ng pagsisikap natin na maging matatag sa pananampalataya. Ito ay realidad sa buhay Kristiyano. Subalit pinapakita sa atin, may tunay na kasagutan yung ating mga kinakaharap na kahinaan, mga kinakaharap na kasalanan, at iyan yung katotohanan na mayroon tayong pinakapunong pari na maawain. Si Jesus ay may tunay na awa sa atin. Hindi niya tayo itatakwil sa kabila ng ating kahinaan. Hindi niya tayo itatakwil sa kabila ng ating mga kasalanan. Kaya't hindi hadlang yung kahinaan. Hindi hadlang yung kasalanan
para maging matatag tayo sa pananampalataya. Dahil ang biyaya ng Diyos na tinatanggap mula sa Kanyang presensya, laging bukas para sa atin. Dahil meron tayong dakilang pinakapunong pari. Dahil sa ating dakilang pinakapunong pari na maawain, may kapatawaran mula sa Diyos. Dahil sa ating dakilang pinakapunong pari na maawain, may pagtulong ang Diyos para sa mga kahinaan natin sa pananampalataya. Wala tayong matatagpo ang talata na nagsasawa yung Diyos sa pagpapatawad sa mga tinubos ni Jesus. Wala tayong matatagpo ang talata na itinatakwil ng Diyos yung mga lumalapit sa Kanya na Kanyang tinubos sa kanilang kahinaan. Sapagkat mayroong biyaya yung Diyos laban sa natitira nating kasalanan, mga natitira nating kahinaan. The problem is, una tayong nakatingin sa ating mga magagawa. Kaya pinanghihinaan tayo palagi sa ating pananampalataya. Ang pinapakita sa atin, yung tunay na sagot sa ating mga kahinaan, sagot sa ating mga kasalanan, si Jesus, na ating pinakapunong pari. At dahil diyan, magpapatuloy tayo na maging matatag sa pananampalataya. Hindi natin katatakutan yung ating mga kahinaan. Hindi tayo magpapatuloy sa kasalanan. Dahil bukas yung biyaya sa atin ng Diyos. Dahil sa ministeryo ng punong pari na si Jesus ng mga anak ng Diyos. Iyan yung tunay na kasagutan sa aplikasyon na magpakatatag sa pananampalataya. Sinabi yan sa Kabanata 4, talata 14 hanggang 16, magpakatatag tayo sa pananampalataya na ating ipinahayag. Bakit tayo magpapakatatag? Dahil may biyaya yung Diyos sa atin, dahil sa ating pinakapunong pari, para sagutin yung ating kahinaan, para sagutin yung ating kasalanan. Tiyak yung awa sa atin ni Jesus. Kaya may biyaya sa atin yung Diyos para patatagin yung ating mga pananampalataya. Habang unti-unting nakikilala ng mga tao ang ministeryo ni Charles Spurgeon, ay sinabayan ito ng pagkainggit ng ibang mga nasa ministeryo at iba't ibang mga grupo ng relihiyon. Sila ay nagpakalat noon ng maraming mga tsismis at mapanirang salita laban sa kanya. Tinawag nila ang kanyang sermon na basura. Gayun din, siya ay tinawag na nagpapanggap na mga ngaral at payaso sa pulpito. At ang ganitong masasakit na salita ay hindi tumigil sa kanyang ministeryo sa kabila ng maraming mga taon. May pahayagan na patuloy na naglalathala para siya ay siraan. At yung ganitong pagsubok sa kanyang paglilingkod, minsan nakaapekto na sa kanya. Pero hinanap niya yung kaaliwan mula sa katotohanan tungkol kay Jesus na lubos na nakakaunawa sa mga mananampalataya at tiyak na tutulong sa mga mananampalataya. Isa sa ebidensya nito yung kanyang panalangin na kung saan ipinahayag ni Spurgeon, O Panginoong Jesus, iyong ibinaba ang iyong sarili para sa akin. Kusang loob kong isasakripisyo ang aking reputasyon para sa iyo. At tinugon ng Diyos yung panalangin ito ni Spurgeon, sapagkat siya ay kilala sa kasaysayan sa matapat na pangangaral ng salita ng Diyos. At tinatawag siya sa palayaw na the Prince of Preachers. May tunay na biyaya sa atin ng Diyos. Sa anumang pangangailangan natin sa pananampalataya,
dahil mayroon tayong mahabagin na pinakapunong pari, kaya may higit na kaawaan si Jesus. Subalit isa pang mahalagang bagay na maintindihan natin sa talata na katangian ni Jesus ay tungkol sa higit na katapatan ni Jesus. Ito'y maunawaan natin mula sa pagkumpara ng manunulat sa pagtawag ng Diyos kay Aaron para maging punong pari sa lumang tipan at pagtawag ng Diyos kay Jesus para maging dakilang pinakapunong pari. Pinakita yung pagtawag sa dalawang pangalan na ito sa Kabanata 4 at Kabanata 5. Yung Kabanata 4 ay pagtawag ng Diyos kay Aaron kasi walang sino mang may karapatan na maging tagapamagitan sa presensya ng Diyos na banal. Kaya ang Diyos ang tumatawag para sa tungkuling ito. Gayon yung nangyari kay Aaron. At pinakita sa atin kahit ang Panginoong Hesukristo, hindi niya tinalaga yung kanyang sarili, kundi Diyos mismo ang tumawag sa kanya para maging pinakapunong pari. Muling ginamit yung talata ng Kabanata 2, talata 7 ng awit na matatagpuan sa mga naunang itinuro ng manunulat sa kahigitan ni Jesus mula sa mga anghel. Dahil yung Kristo na si Jesus, Diyos anak. Kaya ginamit niya yung awit, Kabanata 2, talata 7. Ngunit isa pa, na bahagi ng awit na binanggit ng manunulat dito sa Kabanata 5 hanggang 6 ay yung awit 110, talata 4. At yan ay tungkol sa pagiging pari ng Diyos anak. Yung Kristo na Diyos anak ay Kristo na pari magpakailanman. Kaya ginamit yung awit 110, talata 4. At mayroon itong detalye tungkol kay Melkisedek. Dahil yung pagka-pari ni Kristo ay magpakailanman. Kumpara sa salinlahi ni Aaron na napapalitan pagkatapos ng kanilang kamatayan. At lubos siyang tatalakayin pa ng manunulat sa darating na talata, pero nariyan yung pagtatalaga mismo ng Diyos kay Kristo. At gayon din sa talata 7 makikita natin yung uri ng pagtatalaga sa Panginoong Hesus. Itinalaga siya sa pamamagitan ng pagdurusa. Diyan itinalaga si Kristo para maging maawain na pinakapunong pari. Mababasa natin, pakiusap na may malakas na pagtangis at luha. Kamatayan, kanyang magalang na pagpapasako. Yan yung uri ng pagtatalaga kay Jesus para maging pinakapunong pari ng mga anak ng Diyos. Subalit hindi lamang siya itinalaga sa pagdurusa. Pinanggit ng manunulat, tinanggap ni Kristo yung pagdurusa sa talata 8. Bagamat siya ay Diyos anak, dumaan siya sa pagdurusa para tanggapin ang pagkahirang sa kanya bilang pinakapunong pari ng mga anak ng Diyos. Hindi ito karapat-dapat sa Diyos anak, pero gayon kadakila yung kanyang biyaya sa atin. At sa talata 9 at talata 10, ipinahayag ng manunulat na ang pagdurusa ni Kristo ay kailangan para maging dakilang pinakapunong pari siya na maawain para sa mga anak ng Diyos. Nariyan yung mahalagang salita na maging sakdal. Hindi ito tumutukoy sa pagpapabanal kay Jesus. Sa halip, iyan ay nangangahulugan ng pagtatalaga sa Kanya bilang pari. Yan yung kahulugan ng salita na maging sakdal. Kasi ginamit yan sa
maraming mga talata sa lumang tipan katulad ng Exodus 39 verse 9 na kung aking babasahin, narito yung salita, gayon mo italaga si Aaron at kanyang mga anak. Itinalaga si Jesus para maging pinakapunong pari ng mga anak ng Diyos. Karapat dapat si Jesus sa pagiging dakilang pinakapunong pari na matapat dahil sa katapatan niya sa kabila ng pagdurusa. Kaya pinapakita dito yung higit na katapatan ni Jesus. Salungat sa mga punong pari sa lumang tipan na tinatalaga sila sa pamamagitan ng ritual, wala silang pagdurusa na nararanasan. Hindi gayon yung nangyari kay Kristo. Si Jesus na Diyos anak, nagkatawang tao. Bagamat hiwalay sa kasalanan, dumanas ng kahinaan, dumanas ng tukso, dumanas ng kamatayan sa krus ng Kalbaryo upang italaga siya bilang natatangi na pinakapunong pari ng mga anak ng Diyos. Yung sakit, yung hirap ng mga hayop na inihahandog para sunugin ng mga saserdote sa lumang tipan, tinuturo nila yung katuparan ng higit na pagdurusa ng dakilang pinakapunong pari at gayon din dakilang sakripisyo na si Jesucristo. Ito'y tungkulin na labis na higit sa ministeryo ni Aaron at ng kanyang salinlahi. Dahil yung pagiging dakilang pinakapunong pari ni Jesus, hindi lamang makalangit, hindi lamang walang katapusan, kundi tunay na naglilinis ng kasalanan. Ito ay tinupad ni Jesus. Hindi lamang dahil sa kanyang higit na awa para sa atin. Tinupad ito ni Jesus dahil sa higit niyang katapatan na walang bahid ng anumang kasalanan. Sa kabila ng mga pagdurusa ni Jesus, hindi siya nagkasala. Kailanman hindi siya kailangang ituwid ng Diyos sa anumang pagkakamali. Dahil si Jesus ay mayroong katapatan na dalisay at walang bahid ng kasalanan. Kung si Aaron sa lumang tipan ay hinirang para sa gawain na maging matapat na punong pari sa kabila ng kanyang mga kasalanan, karapat dapat si Jesus sa mas higit na tungkulin ng pagiging dakilang pinakapunong pari dahil siya ay hindi nagkasala at naging matapat kahit sa gitna ng mga matitindi niyang pagdurusa. Ayan yung ating tagapamagitan sa presensya ng Diyos. Sa Yellowstone National Park sa Amerika, may matatagpuan na isang butas ng lupa na kung saan nagbubuga ng mataas na tubig. Bagamat ang pagbuga nito ay hindi yung pinakamataas, ngunit itong pinaka-popular sa lahat. Sapagkat sa kabila ng hindi lubusang maipaliwanag na mga kadahilanan, regular itong nagbubuga ng mainit na tubig at nasasaksihan ito ng mga bisita ng parking iyon. Kaya ito ay tinawag nila sa pangalan na Old Faithful. Kung may ganitong nasasaksihan sa kalikasan na binibigyan ng pagkilala para sa katapatan, hindi dapat natin kalimutan yung katapatan ni Jesus. At dapat nating makita yung kahalagahan ng katapatan ni Jesus sa kasalukuyang buhay, pananampalataya natin.
Kaya gusto kong ibigay sa inyo yung aplikasyon na gamitin mo ang katotohanan tungkol sa katapatan ni Jesus para maging matatag ka sa katiyakan ng kanyang awa. Bigyan mo ng ganyang aplikasyon ang paniniwala mo sa katapatan ni Jesus. Ang ganitong kaugnayan ay nagpapakita ng kahalagahan sa pananampalataya na talagang makilala mo si Jesus. At yung uri ng ating buhay dapat talagang umuunlad sa pagkaunawa ng mga katotohanan tungkol sa Kanya. Sapagkat mahalaga ito para sa ating pananampalataya. Katulad ng katapatan ni Jesus na ating binibigyan ng pansin. Kailanman hindi tayo pababayaan ni Jesus na managot para sa ating mga kasalanan. Managot para sa ating mga kahinaan dahil matapat niyang tutuparin ang tungkulin ng pagiging dakilang pinakapunong pari. Matibay ang kumpiyansa natin sa paglapit sa presensya ng Diyos na banal dahil ang ating dakilang pinakapunong pari dalisay sa kabanalan at lubos na binigyan ng lugod ang Diyos dahil sa matapat niyang pagsunod. Siya ang ating pinakapunong pari sa presensya ng banal na Diyos. Gayon din yung katotohanan tungkol sa katapatan ni Jesus ay magbibigay sa atin ng kaugnayan sa kanyang katangian ng kaawaan dahil hindi ito magbabago kailanman para sa mga anak ng Diyos. Matapat si Jesus sa kanyang awa para sa mga hindi matapat sa Kanya ng mga anak ng Diyos. Kaya naman yung pag-iisip, ano man yung ideya na sumasalungat sa katiyakan ng awa sa atin ni Jesus, dapat makilala natin yung mapandaya na tukso mula sa Diablo na si Satanas. Bantayan natin at labanan yung ganyang uri ng ideya na pinagdududahan natin. Yung awa sa atin ni Jesus bilang mga anak ng Diyos. Sapagkat sa buhay pananampalataya, hindi tayo nagsisikap sa katapatan para makuha ang pabor ng Diyos. Sa halip, naunang pabor sa atin ng Diyos. Kaya nagsisikap tayo sa katapatan. Mayroon tayong matapat na dakilang pinakapunong pari, kaya dapat tayong maging matapat sa pananampalataya. Subalit tandaan din natin na dahil sa kanyang katapatan, mayroong biyaya sa atin ang Diyos. Ano man yung ating kahinaan, ano man yung ating mga kasalanan, para maging matapat tayo sa Kanya. Si A.W. Tozer sa kanyang pangaral tungkol sa ating talata, ipinakilala niya yung dakilang sakripisyo ni Jesus. At binigyan niya ito ng konklusyon sa katotohanan na bukas ang biyaya ng Diyos para sa mga Kristiyano. At mula dito, dapat maging matapat sa Diyos ang kanyang mga iniligtas. Sinabi ni Tozer sa kanyang pangaral, kay lalim na kahihiyan ang binaba ng anak ng Diyos. Di mailarawan ng kakilakilabot niyang paghihirap. Kay pangit na bagay ang kasalanan kung ganoong sakripisyo ang kinailangan para sa pagbayad sala nito. Tunay na kakilakilabot ang puot ng Diyos laban dito.
Anong pag-ibig ang nagtulak sa Kanya na magdusa ng gayon para sa atin? Upang tayo ngayon ay makalapit sa Diyos sa oras ng pangangailangan. At hindi natin dapat kalimutan na anong pasasalamat, pag-ibig, debosyon, at papuri ang nararapat sa Kanya mula sa mga taong tinubos ng Diyos Anak. May dakilang pinakapunong pari na si Jesus. Dahil sa Kanyang higit na kaawaan at katapatan, kaya may saganang biyaya ang Diyos na palaging bukas sa mga Kristiyano para sa katugunan ng anumang pangangailangan natin sa pananampalataya. Kaya maging matatag ka sa pananampalataya hanggang wakas. Ngunit para sa ating mga bisita, mga kaibigan, mga kabataan sa ating kalagitnaan, ang inyong napapakinggan tungkol sa katotohanan ng pinakapunong pari ay napapanahon din sa inyo. Dahil yung Diyos lamang ang may otoridad sa paraan ng paglapit sa Kanyang presensya. Dapat mong kilalanin na dahil sa iyong mga kasalanan, hindi tayo makalalapit sa presensya ng Diyos na banal. Parurusahan tayo ng Diyos na banal sa Kanyang presensya. Kaya maging babala sa iyo ang realidad ng iyong kasalanan. Ano man ang pagtanggi mo sa ganyang katotohanan, hindi mababago ang realidad. Paparusahan ng Diyos magpakailanman ang mga makasalanan. Kaya hindi ka dapat manatili sa ganyang kalagayan, ngunit higit pa, may kasagutan ang kaparusahan ng ating mga kasalanan. Mayroong tagapamagitan sa gitna ng Diyos at ng tao upang ipagkasundo ang makasalanan sa Diyos. At sila'y mapatawad sa lahat ng kanilang pagsuway. Ang pagiging higit ng tagapamagitan na aking binabanggit mula kay Aaron ay nag-iingat sa inyo na huwag panghawakan ng inyong mabubuting gawa. Huwag panghawakan ng inyong relihiyon. Huwag panghawakan ang anumang maganda ninyong katangian para sa pag-asa ng kapatawaran sa kasalanan. Hindi ang inyong magagawa ang kasagutan dito, kundi ang tagapamagitan na si Jesus at ang Kanyang ginawa na sakripisyo sa krus at muling pagkabuhay. Kaya huwag mong hayaan ang iyong sarili na lumabas ka sa lugar na ito, na binabaliwala ang mensahe ng kaligtasan mula sa Kanya. Huwag mong hayaan na sa paglabas mo sa lugar na ito, matakpan ng mga temporal, na mga bagay ang iyong isipan sa mahalaga mong pangangailangan para sa kaligtasan. Mga kaibigan, mga bisita, tumugon kayo kay Hesukristo ng pagsisisi sa inyong kasalanan, pananampalataya para sa inyong kaligtasan, dahil siya yung dakilang pinakapunong pari na mas higit kaya Aaron. Tayo manalangin. Sa diwa ng pagsamba, patuloy po kaming nagpupuri sa iyo, Panginoon, at nagpapasalamat sapagkat ipinahayag mo ang katotohanan ng iyong mga salita sa amin. Bilang iyong iglesia, madalas kaming maakit ng pagdududa sa iyong awa at sa iyong katapatan. Madalas kaming maakit na mas tingnan namin ang aming magagawa para sa layunin na maging matatag at maging matapat sa pananampalataya. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat ang pangangailangan namin para dito ay ipinakita mo mula lamang sa iyong biyaya. At iyan ay dahil sa aming dakilang pinakapunong pari na si Jesus.
Kaya tulungan mo kami na maunawaan ang higit na kaawaan ni Jesus, ang higit na katapatan ni Jesus. At sa pamamagitan nito, lagi kaming maging handa na talagang paglingkuran ka ng may lubos na katapatan. Makitang pribilehiyo ito sa aming mga buhay at talagang ibigay po namin ang lahat para sa iyo, sapagkat ang kaluwalhatian na darating ay tiyak sa bawat mong mga anak dahil maawain at matapat ang aming Panginoong Hesukristo. Panginoon, nilalapit din po namin sa iyo ang aming mga bisita at mga kabataan. Marami po sa kanila ang laging napapakinggan ng iyong ebanghelyo. Panginoon, tawagin mo sila sa kaligtasan. Huwag mo silang hayaan na dumating sa nakakatakot, kakilakilabot na pagdurusan ng walang hanggan. Gamitin mo, Panginoon, sa kabila ng kahinaan ng iyong mensahero, ang makapangyarihang ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. At tawagin mo sila, Panginoon, sa buhay na walang hanggan, na talagang magbibigay lamang ng kaluwalhatian sa iyong pangalan. Panalangin po namin sa iyo mga bagay na ito, sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.